Hello guys, welcome to today's Topic TV. Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa ating mga kabataan. Sa bawat balitang napapanood at naririnig natin tungkol sa nakawan, holdapan at iba pang krimen, madalas nating marinig ang linyang menor de edad po ang suspect. Kasunod nito ang galit, pagtataka at tanong ng publiko kung bakit tila paulit-ulit na lang ang ganitong insidente at kung bakit parang walang napaparusahan. Ngunit sa halip na puro galit, mas mahalagang tanungin natin ang mas malalim na usapin. Bakit nga ba ang mga kabataan ay nasasangkot na sa krimen? Ito ba ay dahil sa kahirapan, kapabayaan ng magulang, kakulangan sa edukasyon, o dahil sa isang sistemang pumapayag na mangyari ito? Hindi natin maikakaila na ang kahirapan ay isa sa pinakamalaking salik. Maraming kabataan ang lumalaki sa pamilyang kapos sa pagkain, kapos sa edukasyon, at kapos sa oportunidad. May mga batang hindi na nakakapasok sa paaralan at napipilitang maghanap ng paraan para kumita, at sa kanilang murang isip, ang krimen ang nakikitang pinakamabilis na solusyon. Ngunit malinaw din na hindi lahat ng mahirap ay nagiging kriminal. Ibig sabihin, ang kahirapan ay hindi dahilan kundi isang salik lamang na nagiging daan kapag sinabayan ng kawalan ng gabay at malasakit. Isa pang malaking dahilan ay ang kapabayaan at kawalan ng direksyon mula sa magulang. Maraming kabataan ang lumalaki na walang sapat na oras, atensyon at disiplina mula sa kanilang mga magulang. May mga batang natututong sumunod hindi sa tama kundi sa barkada, sa lansangan at sa maling impluensya. Kapag ang bata ay hindi pinakikinggan sa tahanan, hahanap siya ng pagkilala sa labas at madalas dito nagsisimula ang maling landas. Dapat nating tandaan na ang unang guro ng bata ay ang magulang, hindi ang paaralan at hindi ang social media. Kasunod nito ang kakulangan sa edukasyon at tamang pagpapahalaga. May mga kabataang hindi na nag-aaral, hindi na uunawaan ang batas, at hindi lubos na naiintindihan ang bigat ng kanilang mga ginagawa. Dahil dito, nagiging madali silang gamitin ng mga sindikato. May mga grupong sadyang kumukuha ng menor de edad para gumawa ng krimen dahil alam nilang protektado sila ng batas at madalas ay hindi agad nakukulong. Sa ganitong sitwasyon, nagiging kasangkapan ng kabataan sa mas malalaking krimen na hindi nila lubos na nauunawaan. Dito pumapasok ang usapin ng batas na nagpoprotekta sa kabataan. Sa Pilipinas, may batas na nagsasabing ang mga batang 15 anyos pababa ay hindi mananagot sa kasong kriminal. Habang ang mga 15 pataas hanggang wala pang 18 ay may espesyal na proseso at mas pinapahalagahan ang rehabilitasyon kaysa parusa. Ang layunin ng batas na ito ay mabuti, bigyan ng pangalawang pagkakataon ang bata at ituwid ang kanilang landas habang maaga pa. Ngunit sa aktual na nangyayari, may mga pagkakataong inaabuso ang batas. May mga kabataang paulit-ulit ng gumagawa ng krimen dahil alam nilang protektado sila at walang agarang matinding kaparusahan. Dahil dito, nahahati ang opinyon ng publiko. May mga nagsasabi na dapat ibaba ang edad ng criminal responsibility dahil ang kabataan ngayon ay mas mulat na, mas matalino at mas may kakayahang magplano ng krimen. May nagsasabi naman na hindi ito ang solusyon dahil mas lalo lamang masisira ang kinabukasan ng bata kapag ikinulong sila ng maaga. Ang mas mahalagang tanong ay hindi lamang kung ilang taon ang tamang edad, kundi kung ano ang ginagawa ng gobyerno at lipunan bago pa man umabot ang kabataan sa puntong iyon. Hindi sapat ang batas lamang. Kailangan ng gobyerno ng mas matibay na programa para sa rehabilitasyon, counseling at skills training ng mga kabataang naliligaw ng landas. Dapat ding managot ang mga magulang na paulit-ulit na nagpapabaya at ang mga sindikatong gumagamit ng menor de edad sa krimen ay dapat tuluyang durugin. Kung walang ganitong aksyon, ang batas na dapat sanay proteksyon ay nagiging lisensya sa maling gawain. Sa mga kabataan na nakikinig ngayon, tandaan ninyo na ang pagiging bata ay hindi lisensya para gumawa ng mali. Ang bawat desisyon ninyo ngayon ay may epekto sa inyong pamilya, sa mga taong nabibiktima at sa inyong kinabukasan. Hindi lahat ng barkada ay tunay na kaibigan at hindi lahat ng mabilis na pera ay walang kapalit. May mga desisyong isang beses mo lang gagawin pero habang buhay ang magiging epekto. Ang problema ng kabataang nasasangkot sa krimen ay hindi lamang problema ng bata.
Ito ay problema ng magulang, ng gobyerno, ng komunidad at ng buong lipunan. Kung nais nating bumaba ang krimen, kailangan nating magsimula sa tahanan, palakasin ang edukasyon, ayusin ang pagpapatupad ng batas, at higit sa lahat, bigyan ng pag-asa ang kabataan. Dahil ang isang batang itinuwid ngayon ay isang mamamayang hindi na kailangang parusahan bukas. Maraming salamat at naway magsilbi itong paalala na ang kinabukasan ng bayan ay nakasalalay sa kung paano natin inaalagaan at ginagabayan ang kabataan ngayon.